hear me when I call. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the first and last the same. Oh, Jesus, you died and took away my sins. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Jesus, you lift me up each time I fall. You're the greatest, the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Jesus, lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the first to last the same. Oh, Jesus, that and took away my sins. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Jesus, you lift me up each time I fall. You're the greatest, the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the first to last the same. Oh, Jesus, you died and took away my sin. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all.
Lahat, palakpakan natin ng malakas si Yahweh El Shaddai at ang lahat ay magsabing, Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Bilang pag-umisa at ating anyayahan ng banal na Espiritu upang tayo samahan ng Diyos sa simula hanggang sa matapos. O tayo'y magdasal ng panalangin itinuro sa atin ng Panginoong Hesus, Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, o katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang, pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel. Silang susubaybay, kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit nang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin.
Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahilay sa sakluluhan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantahin ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at alikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon naman, sa ating pagtutuloy, anyayahan natin ang banal na Espiritu upang tayo samahan sa gawain ng Diyos na ito hanggang sa matapos. Praise the Lord. Espiritong banal, Manahan ka. Espiritong banal, tinatawagan ka. Espiritong banal, pakinggan mo ako. Espiritong banal, kailangan ko. Espiritong banal, manahan ka. Espiritong banal, tinatawagan ka. Espiritong banal, pakinggan mo ako. Espiritong banal, kailangan ko. Umilos ka sa buhay kong ito. Walang magagawa kung wala ang presensya mo. Espiritong banal, hingin ang samo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Espiritong banal, manahan ka. Espiritong banal, tinatawagan ka. Espiritong banal, pakinggan mo ako. Espiritong banal, kailangan ko. Kumilos ka sa buhay kong ito. Walang magagawa kung wala ang presensya mo. Espiritong banal, kailangan mo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Ilos ka sa buhay kong ito. At walang magagawa kung walang ang presensya mo. Espiritong banal, hingin ang samo ko.
Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Hallelujah. Praise. Okay, patuloy tayong sumamba sa Panginoon. At ihanda natin ang ating sarili para tuloy-tuloy ang biyaya na ating tatanggapin. Kung anong gagawin natin ngayon, kung itodo bigay natin ang ating pagsayaw, nagmula sa ating puso, nagmula sa ating lakas, nakikita ng Diyos ang lahat. So nandito na rin tayo sa lugar na kung saan pinangako ng Diyos sa atin. Gawin natin ang pinakamainam na pagsamba para sa Kanya. Sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan, buong lakas, buong isip, at buong kaluluwa. So tayo sasayaw sa Panginoon. Si Jesus lamang ang lahat sa ating buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Woohoo! Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. May ngiti. Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngita. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema ay dumarating, ito'y
Come fill my life. Come take my hand and walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand And walk with me. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Awitin natin ang haleluya. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Awitin natin ang haleluya. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Awitin natin ang haleluya. si Jesus ay buhay kailanpaman. Awitin natin ang haleluya. Si Jesus ay buhay. Pag-ibig ni Jesus ang kailangan ko. Pag-ibig ni Jesus ay kailangan ko. Ang pag-ibig ni Jesus ang kailangan. Sumasayaw, sayaw. Sumasayaw sa aking katawan. Sumasayaw, sayaw ang aking katawan. Ang pag-ibig ni Jesus ang kailangan. Pag-ibig ni Jesus ang kailangan ko. Pag-ibig ni Jesus ang kailangan ko. Pag-ibig ni Jesus ang kailangan ko. Pag-ibig ni Jesus ay kailangan. Hallelujah, Kailanman. Hallelujah. Pagpabayaang Diablo'y humadlang. Problema'y dumarating, itaas ang kamay, magpuri. Hallelujah, kailanman. Hallelujah, kailanman. Pagpabayaang Diablo'y humadlang. Problema'y dumarating, itaas ang kamay at magpuri. Hallelujah, kailanman. Ang Kristiyano, ang prayer partner, nagpupuri na sa Panginoon. Magsiyawit tayo at manalangin ng malangkang mananakan sa Panginoon. Isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo sa Panginoon. Isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo sa Panginoon. Masayang Kristiyano, ang prayer partner, nagpupuri, nagagalak sa Panginoon. Magsiyawit tayo at manalangin na matamtan ang kagalakan sa Panginoon. Ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo sa Panginoon. Ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo sa Panginoon. Masayang Kristiyano, ang prayer partner, nagpupuri, gagalak sa Panginoon.
yawit tayo at manalangin Nang makanta ng kagalakan sa Panginoon. Isayaw mo, Isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo sa Panginoon. Isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo sa Panginoon. Kembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo sa Panginoon. Ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo sa Panginoon. Ako'y kumikembot, pa ako'y nagtsatsa-tsa, mga kamay kumakaway, nagpupuribong sila, lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging halay ko sa'yo, Ama. Pagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya buong Katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapaindak, puso ko'y umawit. Ang mga paa ay sumasayaw sa tugtuging makalangit. Dewang ko'y kumikembot, pa ako'y nagtsatsa-tsa, mga kamay kumakaway, nagpupuribong sigla, lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging halay ko sa'yo, Ama. Bewang ko'y kumikembot, pa ako'y nagtsatsa-tsa, mga Kamay kumakaway, nagpupuribong sigla, lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan mo, Sundan mo ako. Sundan mo ako. Sundan mo ako. Saan naman dito? Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan mo, Sundan mo ako. Sundan mo ako. Sundan mo ako. ikaw naman dito. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan mo siya. Sundan mo. Hey! Sundan mo ako. Sundan mo ako. siya. Ikaw naman dito. Isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan mo siya. Sundan mo siya. Sundan mo siya. Sundan mo siya. Ikaw Naman dito. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan mo
sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan mo siya. Ikaw naman isa. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Ikaw naman dito. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Ikaw naman dito. Isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Naman dito. Mag-isip-isip, sundan isa, mo dalawa, si- tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, ng isa, dalawa, tatlo. Sundan, Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Ikaw naman dito. Hoy, kumikembot, Pa ako'y natsa-tsa-tsa. Mga kamay kumakaway. nagpupuribong sigla, lumulundag na sa tuwa, sumasayaw, sumakanta. Ito ang tanging alay ko sa iyo, Ama. ibon Na lumilipad minamahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad, may mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Ang sister na walang pera, bibigyan ng Diyos. Sobra-sobra pa. Ang mga sister na walang pera, bibigyan ng Diyos. Sobra-sobra pa. Huwag ka nang malungkot. Oh, Oh, praise the Lord. Ang mga isda na lumalangoy, mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy, mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Yes. Now I'm ng Diyos. Sobra-sobra pa. Ang mga brother na walang pera, bibigyan ng Diyos. Sobra-sobra pa. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. malungkot. Oh, praise the Lord. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Answered prayer na lahat. Amen. Lahat ng pinawisan. Ay, praise God. Tatanggap ng biyaya at pagpapala Amen. ngayong Hallelujah. hapon. Amen. So lahat ng Praise pinawisan, yun ang mga sakit-sakit niyo lumabas na. At Amen. malawak na ang daluyan ng iyong mga dugo. Praise God. Malawak ng daluyan ng pagpapala ng Diyos. Amen. Amen.
Sabi mo sa katabi mo, sister, brother, answered prayer na ako. Amen. Hallelujah. So patuloy tayong sumamba sa Panginoon. Maaring tanungin natin yung Panginoon o sino man, bakit nga ba? Bakit nga ba narito tayo? Bakit nga ba sumayaw tayo? Bakit nga ba pumalakpak tayo? Bakit nga ba ngumiti tayo? Wala naman siguro nakasimangot. Amen. So patuloy tayong sumamba sa Panginoon at damin natin ang presensya ng Diyos. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais ko bibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba naglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Is ko ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa himala. Ang nais ko ibigin ka, dahil sa ikaw ay
walang iba. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala, ay nais ko ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Dayabing maghahawakan, ako mo nangi kong sandigan, ako mo pagkat magkakailanman mga ay diniwan, mapapayaman man ako mo yakin paghahawakan. O sasawang purihin ka, o sa takas pinananan kita, itanalitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Isus. Kung magsasawang purihin ka, upos na nagsariyahan kita, laging gagamitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Isus. Purihin ka, purihin ka, sambahin, natilain ka, walatin, purihin ka, sambahin, natilain ka, walatin. Bulag na ng kakailanman, tuyanan mo'y aking tatintararayan. Sa'yo'y tuyanan doon hanggang Kapusan, bakasan, bakasan, kamulo ng hanggan. Hingam sa pahin, tirain ka, walatin, ka, sambahin, tirain ka, luwalatin. Mula sa'yo dahil sa kailanman, hapon mo'y handa sitohin, sa'yo'y tinalakang kapusan, bakasan, papahuli ang hanggan. Tuwang puri
walang hanggan. Ang papuri walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na mapagpalang Ama, Yahweh El Shaddai, naming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Magandang hapon, Lord God. Marami pong salamat sa gabay at patnubay mo sa amin, lalong-lalo sa oras na ito, Panginoon. Nawa lahat po ng aming mga papuring awitin sa iyo ay makarating sa iyong kabalang-balang trono sa langit. At nawa, Panginoon, lahat po ng aking mga kapatid narito ngayon ay pagpapalain mo, Panginoon. Lahat po sila ay answered prayer na, Panginoon. Bigyan mo po silang matibay na pananalig at pananampalataya sa iyo, upang patuloy po na maglingkod sila sa iyo, Ama. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, itinataas po namin, Lord God, ang aming kapatid na tatayo sa pulpito. Nawa lahat po ng ipapahayag niya sa iyong mabuting balita ay tatarak sa aming mga puso ito, magbibigay sa amin ng kasiyahan ng buong isang linggo, Panginoon, at lakas ng loob, Panginoon, upang kami ay magtagumpay sa aming ginagawa na magpuri sa iyo. Kaya naman nagpapasalamat po kami sa lahat po, Lord God, ng mga kasama namin dito, Panginoon. Binibigyan mo kami, Panginoon, pagkakaisa. Nawa, Panginoon, ay patuloy po ito upang kami ay magtagumpay. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, itinatas po, Panginoon, ang aming servant leader na si Brother Mike Zay Velarde. Nawa, pagpalain mo po siya, bigyan mo po siya ng mahabang buhay. Higit sa lahat, malinaw naming mapapakinggan ang mabuting balita na pinapahayag mo sa kanya, Panginoon. Kaya Lord God, pagpalain mo po ang lahat ng gawain mo sa buong mundo. Lalong-lalo po dito sa Pampanga, Lord God. Pagpalain mo at lahat po ng mga preachers ay bigyan mo po ng higit pang karunungan upang maipahayag ang iyong mabuting balita, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang patuloy naming papupurihan. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon. Tinawag mo kami sa gawain ito. Hallelujah, Lord God Jesus. Kung wala po kami rito, hindi namin alam kung saan kami ngayon. Kaya nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord God Jesus. Hallelujah. Lahat po na mga tinawag mo rito, ay ako po ay naniniwala, ay pagpapalain mo, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang aming bansang Pilipinas. Batid mo kung anong nangyayari sa aming bansa, Lord God. Sama-sama naming panalangin kami magtatagumpay kung ano man ang mga hinanakit, Panginoon, ng mga tao, Lord God, o ang pagkakasundo, Panginoon, nawa. Buklurin mo sila ng pag-ibig at pagmamahal mo. Magkakaisa kami upang umunlad ang bansang Pilipinas. Hallelujah, Lord God Jesus. Naniniwala po kami sama-sama ng panalangin ay pagkakalumo answer prayer kami na magkakaisa. Wala nang aalis pa ng bansa. Kundi dito na lang sa Pilipinas ay pagpapalain mo, Lord God. Kaya naniniwala po kami sa lahat ng ito, Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, Lord God, kami nagpapasalamat, nagpupurit, nagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. To God with the highest glory in Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Malakas palakpak sa ating Yahweh El Shaddai. Sino mga pinagpala, taas ang kamay. Pasensya na po, hindi kayo makapag-testimony lahat. So, kukuha lang siguro tayo, mga isa lang o dalawa. Isa lang. So, yung unang makarating. Sige po, alik ka po. Praise God, hallelujah. Magandang hapon po mga brothers and sisters. Ang akin pong i-share ay yung kung gaano kabuti ang Lord sa ating buhay. Actually po, ako po ay naoperahan po yung dalawa kong mata na. Thanks God, isa successful surgery ang nangyari sa akin. Ito nga po ay almost 1 week pa lang itong left side ko. Pero itong right side ko is 1 month na. So, ang pinapasalamat ko talaga kay Lord ay binigyan niya ako ng lakas ng katawan. Yung talagang pag nagpuri ka sa Kanya, hindi Kanya talaga pababayaan. Kasi, hindi lang kasi natin alam kung paano ba nila gagawin, di ba? Napakabuti ng Diyos sa atin.
Nung una, nagpa-check up ako kasi medyo lumabo talaga yung mata ko, right side. Then, sinabi nga sa akin na kailangan, may katarata siyang konti, pero dapat, wag na daw po nating hintayin na lumaki pa ng lumaki. So, inoferan ako ni Dr. Babasoro, yung dito sa atin, sa Madapdap. Kung may budget ako sa operation. Kasi sinabi ko naman na, Dok, wala talaga. Kasi binudget niya ako ng 90K para matanggal yung katarata. Sabi ko, Dok, sa totoo lang po talagang, siyempre malaki. Wala po talaga akong budget. So sa madaling salita, ni-refer ako ni Doktor sa Kapampangan Foundation, kung alam nyo yun, dito sa may San Fernando. Libre po lahat, wala po akong binayaran. Kasi PhilHealth, dapat may PhilHealth po tayo dahil yun po siguro ang magbabayad sa kanila doon sa Kapampangan. Ang inaano ko po kasi talagang sobrang napakabuti ni Lord dahil syempre hindi naman ako natatakot sa operation, at least nakasurvive po ako sa aking operation, at thanks God dahil kahit papano okay na ako ngayon dahil in 1 week kasi napakaraming bawal kumilos, bawal yumuko, bawal kumain ng malalansa, lahat bawal. Kasi napaka-sensitive kasi ng mata natin, bawal lumabas kasi yung mga pollution, mga alikabok, bawal talagang makapasok. Hindi natin pwede kasing kusutin yung mata natin kapag may nakapasok na insekto or mga alikabok. Kaya kailangan natin proteksyonan yung mata natin. Thanks God dahil natapos na yung operation ko, medyo nagpapagaling na lang, at eto na, naka-attend na ako, ilang Thursday akong wala dito sa gawain kasi hindi pa ako pwedeng lumabas. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon dahil kung tayo po mayroong mga problema sa mga mata natin, wag po tayong matakot kasi hindi tayo pababayaan ni Lord, mga lingkod tayo ni Lord. Ako nga po, kung wala ako kay Lord, tapos nalaman ko na ganun-ganun, baka hindi ko na alam yung gagawin ko. Pero panatag lang po ako, tiwala kay Lord na tutulungan niya tayo, gagabayan niya tayo. Eto na ako ngayon, tapos nakasurvive na ako, 2 mata ko pa, super linaw na po ng mata ko. Thank you Lord talaga dahil dati nahihirapan na ako dahil blurred yung mata ko sa kanan. Ngayon, doble na ng mata ko, super linaw na talaga siya. 1 month na lang ang hintayin ko para total healed na yung mga mata ko. So, konting ingat pa rin po ako. Kaya, Lord Yahweh Shaddai, ako po sobrang nagpapasalamat dahil hindi niya po ako pinabayaan. Kaya, to God to be glory talaga. Talagang maglingkod talaga tayo hanggat kaya po nating maglingkod kay Lord. Maraming pong salamat. Praise the Lord. Talagang pag kinulang ang budget natin, huwag kayong mangamba. Nandiyan ang Panginoon, magbibigay ng guide kung paano tayo makarating sa ating kinakailangan. So, sa oras na ito, ihanda na po natin ang ating mga sarili upang makinig ng mabuting balita. Ang mga salita ng Diyos na nagbibigay kalakasan, nagbibigay kagalingan, at nagbibigay solusyon sa lahat ng mga problema. So tayo magsitayo na, at ang gagamitin ng Panginoon sa araw na ito, ang ating kapatid, Brother Romel Lorenzo. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into thy land. To the outcasts on their knees, you are the God who really sees. And
By your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Years you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done to the penalty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Praise you, Jesus. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, banal naming Diyos, sa pagpalang Amang Yahweh El Shaddai, sa oras na ito, nagkakatipon po kami upang ikay aming pasalamatan sa iyong kagandaang loob sa amin. O Diyos, sa oras na ito, tinataas ko po sa iyo ang mabuting balitang aming pagsasaluhan na nagpapahayag na kaming lahat ay magkaisa at magibigan sa ngalan mo. Yes, Lord. Dalangin po namin ngayong gabi o sa oras na ito, Panginoon, ilukob mo sa amin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Nabigyan kami ng Espiritu ng pangunawa upang ang bawat salitang mamumutawi sa bibig ng iyong lingkod ay patuloy nawang ikaw ang Diyos ang siyang mapakinggan ng bawat isa. Amen. Loobin mo na ngayong gabi ay patuloy naming maranasan ang kapangyarihan mo, ang kabanal-banalang pagkilos mo upang ang bawat isa'y uuwing matagumpay at tanggapin ng kagalingang nagmumula sa iyo. Yes, Ama, Lord. naniniwala kami na ngayong oras na ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, lahat kami ayon ang pinagpapala. Lahat Amen. kami ayon ang tinutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Kaya't ibinabalik na po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat pagsamba sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen at amen. Purihin natin ang Panginoon. Be
ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hinang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, Halika na iwasan na, tayo ay tutulungan. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Ang lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan niya. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man At ginawa, purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Glory to God. Hallelujah. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Isang pinagpala at mabiyayang hapon po sa lahat. At sa oras na ito tayo po'y dadako na sa pagninilay, pagbasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. If you have your Bible, just open the Gospel of St. John, chapter 13, verse 31 to 35. Ang bagong utos. Pagkalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at may hahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo.
Sabihin mo sa katabi mo, mahal kita. I love you. With the love of the Lord. Kasi madaling sabihin I love you, pero pag wala yung love of the Lord, wala na. Kunwari lang yan. No po? Sige po, tayo po'y makakaupo na. Lahat ng nagmamahal sa Diyos, pumapalakpak. Ayan. No po, the amazing grace of God sa araw na ito. Tapos na ang election. Tama na ang pangangampanya. Ikampanya natin higit ang biyaya at salita ng Lord. No? Sabihin mo sa katabi mo, mahal mo ba ako? Anong sagot? Daling sabihin, no? Pero akala natin ganun lang kadaling gawin ng bagay na salitang love. Kasi tulad nung nakaraang election, maraming nagpadama ng pagmamahal. Nga lang, siyempre nasaktan din sila, lalo na kung natalo, di ba? Pero pag sa Lord at sa Diyos nagpapadama tayo ng love at sa kapwa natin, tiyak yun na pagpapalahin po tayo ng Panginoon. Kaya't napakahalagang utos ang nais pong ipahayag ng Lord. There's a lot of commandments that God given to us. No po, mula sa Old Testament hanggang sa dumating si Jesus, napakaraming commandments ang ibinigay. Pero yung dalawa, sabi nga, no po, ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso at isip, kaluluwa at ng iyong buong lakas at ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, magpadama tayo ng pagmamahal. Sino sa inyo dito ang nagbigay ng pagmamahal pero nabigo? Kaya pala iyak po kayo ng iyak. Amen. Amen po. Ayahan mo siya ayahan mo siya. Mahalaga. Ano? Black malmura yo? Pota. Mamaya. Nagulat naman ako sa best friend. Kala ko naman yung best friend ko na to. Di ba? Gulat ako sa iyo Pag-pray may puta, wala ako, minumura niya ako. Sorry. Pota pala mamaya. Ayan. Sige. Huwag kang iiyak, sister. Sabihin mo, Lord, nasaktan man ako, pero ikaw, kailanman ay hindi mo ko iiwan. Kailanman di mo ko pababayaan. I love you. Love you too. Love you 3, love you 4. Ayan. Natutuwa naman kami kasi, di ba? 3 kami ditong nagmamahal sa inyo. Amen. Nagduda pa ka, si sister ka-chat ka. Ikaw ba talaga preacher? Opo, ako po. Amazing, di ba? At least, biyaya po ng Lord yan. Kami pong mga lingkod ay hindi po kami namimilit. No? Basta't ang mahalaga po, kahit sino pa kami na dumating sa inyong tahanan, where everybody's welcome. Amen po. Kasi sa presensya po ng Lord, di ba, sabi nga, mahalin ang lingkod. Kung mahal natin ang Diyos, sino ba bang mamahalin natin? Hindi lang po kami, but I mean, yung kapwa nating lingkod. Mga awit man yan, opo. Pero kapag Bombay na yan at saka yung mga maniningil na yan, mahalin nyo pa rin kasi bayaran nyo, nangutang kayo Hilig-hilig kayong mangutang Tapos pag nagtatago-tago kayo Ayan. No, napakaganda po ng gospel ngayon, no? Pag pinagninilay-nilayan ko kanina at sa mga nakarang na oras na sabi ko nga, napakaganda ng Lord. Napakaganda po ng Lord. Tama. Yung kanyang pag-ibig sa atin. No po, na kung saan ay pinapahayag sa atin ng mahalagang utos. Bagamat kung titignan natin tong gospel, napakahalaga na lagi nating isipin na ang Diyos ay dumating sa mundong ito dahil sa kanyang pagmamahal. No? Hindi lang natin totally naunawahan anong dahilan. Kaya kapag nasaktan ka, akala mo gunaw na ang mundo Pero sa totoo lang po, bago pa natin pinapadama sa Lord ang pagmamahal at maging sa lahat ng taong mahal natin, ang Diyos na ang siyang unang umibig sa atin. Pero bilang ganti natin, minsan hindi pagmamahal sinasaktan pa natin ang kalooban ng ating Panginoon. Bagamat kung babasahin natin itong John 13 verse 31, ang bagong utos, no? Pero paulit-ulit na natin ito napapakinggan para laging bago. Kasi tutuusin, nais na ipakita ng Diyos sa atin at may hayag na ang karangalan ng tao ay mahayag din sa karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang
maghahayag ng karangalan ng anak. Kung titingnan natin dito, sige po, surihin muna po natin tong gospel, no? Bakit niya kaya pinapahayag ito? Bagamat pagkalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon ay mahayag na ang karangalan ng anak ng tao. Sino po ba yung anak ng tao? Hello? Kausap po ba ako? Sino po ba yung anak ng tao? O sino yung anak ng Diyos? Si Jesus, tayo rin ay mga anak ng Diyos, mga kapatid ni Jesus, mga inampun ng Diyos. Kung paano pinadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa kanyang anak at naparangalan siya sa pamamagitan ng kanyang anak at ang anak ay napaparangalan ng Ama sa pamamagitan niya, kayo rin ay pwedeng parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng paniniwala at pananampalataya natin sa Kanya. Amen po? Parang tayo, kailan po ba natin nagagawang parangalan ng Diyos sa ating buhay? Like at the moment na ikaw ay tumatayo, nagpapahayag ng kagandahang loob, kabutihan ng Lord in the time of sharing of the goodness of God in your life. Huwag kang atrasabante, no? Kahit nabigo ka, nasaktan ka, always say, Lord, thank you for all the blessings. Kasi kung titignan po natin, no po, mahirap tanggapin ang kabiguhan ng tao. Pero kapag tinanggap natin na magaan sa kalooban natin, itutumpak ng Diyos ang lahat ng bagay. Tandaan po natin, tingnan nyo, no, mapalad tayo kasi kabila ng ating mga sitwasyon sa buhay, eto, nandito tayo. Pero, baga masabihin natin, maliit lang tong lugar. Pero kung tutuusin, kahit sino pwedeng makinig everybody's welcome, di ba? Pero anong ginagawa ng tao? Ayun, gumagawa ng mga bagay na kung saan mas binibigyan nilang atensyon ng bagay na hindi mahalaga. Di ba? Ano ba yung mga bagay na hindi mahalaga? Ito yung mga bagay na nagpapahiwalay sa Diyos at sa tao. Pero ngayong oras na to, mapapalad tayo dahil sa kabila ng anumang sitwasyon na napakabuti po ng Panginoon dahil ginagabayan po tayo. Binibigyan tayo ng pagkakataon na ang Diyos na mahalin ng bawat isa. Amen? Palakpakan po natin. Kaya ng Diyos na buhay. Amen? At naniniwala tayo na sa kabila ng sitwasyon, mahal na mahal tayo ng Diyos. Bawat sigaw niya doon sa krus ng Kalbaryo, kung ating gugunitin, noong pong siya ay maglagutan ng hininga doon sa krus ng Kalbaryo, pinapadama niya pa rin sa atin ang kanyang pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay sinisimbolo ng kamatayan ni Jesus sa krus. Kaya yung krus po ay pag-asa. Ang krus ni Jesus ay pag-ibig. Ang krus ni Jesus ay lubusang pagmamahal niya sa atin. No po, kaya kung titingnan natin mga kapatid ko, minsan hindi natin naunawahan. Kala lang natin, sapat na yung nagtatanda lang tayo ng krus. Dapat alam natin ang kahulugan nun. Ang bawat buktong hininga ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo hanggang mapatid ang kanyang hininga doon, tanda ng pagmamahal sa atin. Hindi lang po ang anak ng Diyos ang naparangalan, kundi mismong ang Diyos Ama na si El Shaddai. Amen? Dahil pinakita niya na sa huling sandali nang siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, yun ang sandaling nagpahayag siya ng pagmamahal ng lubusan sa atin. Higit doon sa kamatayan niya sa krus nang siya'y muling nabuhay. Paglipas ng 3 araw, nabuhay namang muli. Amen? Kahit na napakasama, iniwan siya ng kanyang mga apostol. Ito yung mga apostol po, ito yung mga sinugo, tinawag ng Diyos. Pero tayong mga alagad, tayo po yung mga pinili upang maipahayag ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang kalooban. Maaring pwede kang maging apostol, no, kapag dumating ang pagkakataong sinugo ka rin ng Diyos sa dako na kung saan pwede kanyang gamitin. Everybody's disciple of God. Upon our being disciple, there is a discipline. No po, kailangan nating maunawahan po yun. Hindi tayo pwedeng maging disipulo ng Diyos kung hindi natin kayang gawin na tayo marunong sumunod sa kanyang kalooban. Lalo't igit yung pagmamahal na ipinapadama niya sa atin. Walang ganti, walang laban. Kung talo, talo. Tanggapin na natin. Amen. Kaya kung may mga pagkakataon na nabigo ka man, ibig sabihin, inaayos ng Lord ang buhay natin. No? Maring sabihin ni sister yan, Big Brother naman, minsan na ako nasaktan nagpadalos-dalos, ngayon iniwan ako, di bale. Hindi lang ikaw ang ganon. Amen?
Marami silang ganyan. Huwag na kayo magturo. Amen. Sige. Amen. Ang mahalaga sa atin ngayon, kapatid, mapalad tayo. Mapakita nyo nga po yung mga palad nyo. Makakapal po ba yan? Maninipis po ba yan? Anong klaseng palad yan? O baka galing pa kayo sa Quiapo at nagpahula pa kayo ng guhit ng yung mga palad. Amen? Hindi base yun sa tagumpay ng buhay natin. Tandahan nyo, ang guhit natin sa buhay na ito na ating tinatahak ay ang sundin, ang inaapakan ng Diyos doon sa dalampasigan, the footprint in the sun. Alam niyo yung awit na yon? Na dapat sundin natin yon kasi kapag sinunod natin yung bagay na yon, hindi tayo mapapahamak. Kaya naisituro ng Diyos sa atin the new commandments wherein kahit paulit-ulit hindi na to bago. No, bakit bago? Kasi ang tao naman every gising is a blessing eh. Dapat every gising there's a blessing to love one another. Kasi kung hindi natin dala hanggang sa paggising natin yung biyaya ng salta ng pagmamahal, dahil paggising mo, dahil magdamag ka alos naghihintay sa samot, na idlip ka lang, biglang pagising mo, nasa harapan na yung pagmumukha mo, yung mukha niya. Instead na yakapin mo, sampalin mo pa yan, di ba? Amen? Buisit ka, saan ka galing? Tapos amoy, pabango pa ng chicks. Oh, Diyos ko. Tapos meron pang kiss mark. Ay, Diyos ko. Amen? Di ka ba masasaktan? Anniversary nyo, di siya sumipot. Aray. Amen? Pero ang Diyos, araw-araw, nandyan siya sa tabi natin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayahan. And if God glory is revealed through Him, the God will, reveal the glory of Son of Man Himself. No po? Kaya mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko, isang bagong utos ang ibibigay ko. Saan ba siya pupunta? Baka napunta sa SM. O saan ba pumunta ang ating Panginoong Yesus? At hindi daw tayo makakarating sa kanyang paroroonan. Doon sa trono ng Diyos. Pero, pwede tayong sumunod sa Kanya at makakarating din doon. Ito, pakinggan mo ang utos, best friend. No po, kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ayun. Diba? Kasi tignan mo, kapag tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagmamahalan, hindi nag-aaway. Kahit awayin ka ng awayin, hayahan mo na sila. Panalangin mo na lang. Minsan may dahilan din kung bakit kanila inaaway na walang dahilan. Kasi mas maganda ka sa kanila. O kaya naman, mas pinagpala ka sa kanila. O kaya naman, naiinggit lang sila. Amen? O kaya sabihin mo, ganun pala, Brad. Kaya napakaganda ko pala. Napakabuti ng Diyos. Dahil sa kabila ng anumang sitwasyon, narito ako. Nandang magpuri at magpasalamat sa Kanya. Sabihin natin, love. Love is a many splendor thing. Tan 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 tan. Ang pag-ibig, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ng lahat. Hindi. After 9 months, may baby na. May ganun ba? Yan ang uso ngayon no? Lalo sa makabataan. Kala nilang madikit lang Diyos ko. Sawa na. Amen? Kaya ako, binabantayan ko yung mga anak ko. Bagamat in love na yung isa doon, Diyos ko. Sabi ko, mag-ingat kayo. Amen? Kasi mahirap ang buhay. Pero sa pananaguta, nasa tulong at gabay ng Diyos sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Glory to God, glory to Christ Jesus. Ayan. Sabihin natin, love. There are many forms of love. Balikan muna natin. I-review muna po natin. There are many forms of love, including, first, is agape love.
Alam niyo yung ibig sabihin ng agape? Aliya po Nescafe ne. Nitang mapagkapekin. Agape, this is unconditional love. Often associated with God's love for humanity. Yan. Yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Imagine? Pero agape means Jesus. Diba? Yung pag-ibig niya na walang maliw. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa inyong lahat at para sa ating lahat. Kapatid, agape love, no po, this is the God's of love for everyone. Yun ang nais pong ipakita ng Diyos sa atin. The love of God to the humanity. Human, tayo yun. Mismong ang Diyos nga ang lumika sa atin. Diba? Inihanda niya ng lahat. Na kakanin natin, inihanda niya na yon noong paglikha ng Diyos sa mundong ito. Pero ano nangyari? Yun, napakabuti po ng Panginoon dahil mula noon hanggang ngayon, bagamat napahiwalay ang tao sa Diyos dahil saan? Dahil sa kasalanan. Ngayon, ginagawa pang ba't Adan? Ba't Adan? Hindi ko na naintindihan yung makanta ngayon. No po? Di nila alam yung value nila ba't Adan sa buhay ng mga Kristiyanong kagaya natin. Bagamat gumawa sila ng kasalanan noon sa harapan ng Lord, pero yun ang dahilan kung bakit tayo may mga manang kasalanan. Pero sa kabila nun, nililinis tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang unconditional love. If there is unconditional love of God, there is a condition love. Ang tao, diba? Kapag nagmamahal yan, kabaligtaran sa pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos, kaya niyang ibigay ang lahat, pero ang tao pag nagmahal, no po, yun, gusto niya is buong buo, mapasa kanya. And next is philia. Philia love. Friendship or platonic love. No po, pag-ibig sa kaibigan, sa kapwa. We could talk about this philia. No po? Okay, okay, listen. Philia. Philia. Ayan, no? Philia love. Friendship or platonic love. Yan. No po, ito yung pag-ibig natin sa kapwa-tao. Pero minsan, it is a conditional love. No? Kung walang kondisyon, hindi ko bibigay sa iyo ang anak ko. Hindi ko siya ipakakasal sa iyo. Ha? Sige, dalin mo siya sa abroad at buwan-buwan, padalan mo ko ng $150 sa iyo na buo ang anak ko. Ilang taon na yung matanda? 60. Ilang taon na yung bata? 15. Aro, Diyos ko. Pipiki pa yung kanyang birth certificate para lang di ba? Yung mga ganun. Basta't yung it is a condition love. Ano po, kung may unconditional love, there is a conditional love. Yung tao, pansamantala lang yan. Next is eros love. When you say the word eros love, it is a romantic love. No? Eros lang. Kaya di niya asawa. Sinisipingan niya. Eros. Yan, total, nasasaktan yung iba. Diba? But still, it's okay. Kasi, hindi naman natin awak ang buhay at isip at kontrolado ang isip ng tao. Dahil na rin yan sa tukso. Tama? Eros means romantic love. Yung talagang walang taros na pagmamahal sa kapwa na tila bagang minsan dahilan yun ay nagwawasak ng pag-ibig o relasyon ng iba. No? Storge love. It is a familial love or affection. Ibig sabihin, hindi rin to pang matagalan. No? Familiar lang, parang pansamandali lang. Pag nakita mo, na-attract ka something. Pero, affection lang, paghanga, something like that. It is a temporary love. Wherein, the very importance of all those kind of forms of love is agape. No? Kaya kung titignan po natin, nais ipakita ng Diyos in the context of John 13, chapter 13, 31 to 35, Jesus teach about the importance of loving one another as He has loved us with a form of agape love. Yun yung sinasabi ko po kanina. No po, ulitin ko, Jesus teach us about the importance of loving one another. What is the importance of love one another? He has love for us, which is the form of agape love. Would you like to explore more about the love, discuss about the specific meaning of love? Love like Jesus. Yan. Pag-ibig
kagaya ni Jesus. Sino po sa inyo ang nais umibig na kagaya ng pag-ibig ni Jesus? Ay. Sino po sa inyo ang nais ibigin ng kapwa na gaya ng pag-ibig na ginawa ni Jesus? Itaas ang kamay. And then, stretch left and right side. Tumayo at kumuha ng pako at kahoy. At kayong lahat ay pako sa krus. Ang gadaling nyo magsalita, kagaya ng pag-ibig ni Jesus. May makakagaya ba nun? Oo. O kahit di ka nagpako sa krus eh. Konting bagay lang, minsan nasasaktan ka. Di ba? Minsan napakadaling sabihin yun. Eh kasi naman, bakit mo kami pinataas ng kamay? Eh sumusunod kasi kayo. Tama lang naman yun. Diba? Pero sa totoo lang, sa kabila ng mga bagay na sumunod man kayo, ginawa man natin yung mga bagay na pinagawa ko sa inyo, pero the reason why, yun nga, may kinumad ako, sumunod kayo. Ganon din, naisikumad ng Diyos sa atin na kagaya ng pag-ibig niya, gawin natin yon. Hindi ko naman sinasabi na ipako pa kayo sa krus. Wala nang makakatumbas sa ginawa niyang pagpapakasakit. Ang point lang dito, handa nating harapin ang bawat pagsubok. Handa nating gawin ang bawat bagay na pinagagawa sa atin. Amen? You need to sacrifice to other people. Hindi pwedeng sabihin lang na, no po, na mahal kita. No po, pero iingi lang sa'yo ng konting dahon ng malunggay, nagagalit ka. Ihiram lang ng 50 pesos, nagagalit ka. Amen? Tapos nagsasalta ka pa ng di maganda. No? Yung love, it's a part of sacrifice. Love is sacrifices. Love is blind. If you're just giving the meaning of love, there's a lot of meaning. Di ba? Oh. Sa inyo, tatanungin ko kayo, what is the meaning of love? Sige nga, pwede kayo magtaas ng kamay. Para sa inyo, anong ibig sabihin ng love? Ha? Pagbibigay. Sapat lang po ba na yung nagbibigay ka? O baka naman naghihintay ka rin na bigyan? Eh, natural lang yun. Kailangan ka rin bigyan. Pero, minsan, yung pagbibigay, tignan mo rin yung mga binibigyan natin. Hindi mo binibigyan lang kung mo best friend mo yan, kaibigan mo yan. Just give those people na hindi niya kayang ibalik sa'yo yung bagay na kaya mong ibigay sa kanya. It is a part of sacrifice. Amen po? Kasi may mga bagay, naghahangad ka, o birthday ni kumari mo, binigyan mo na napakandang regalo kahit nangungutang ka lang. Tapos, nung ikaw naman ang nag-birthday, binigyan ka, grabe naman ini, pinutang ko pa, dininan kayo, ngayon, binigyan na ka ako. Oh, nakita ko to sa ukay-ukay ah. Oh, pagtistime pa, it's not a kind of love. Di ba? Oh, pasensya na kayo. Natatamahan po kayo, guilty kayo. Di ba? May ganun eh. Minsan kasi yung ginagawa natin na pagsasakripisyo, pagmamahal sa kapwa, inaalintulad doon sa bagay na ginagawa natin. Don't confer that. Best friend. You need to sacrifice. Basta't mahalaga, napasaya mo siya, na ibigay mo kagaya ng Diyos Ama, ibinigay niyang buong buo ang kanyang anak. Kaya yung asawa mo, sister, isacrifice mo na, ibigay mo na sa iba. Tama? Pero, abi nabawi mo. Turuan mo. Hindi naman kaya yung katabing mo ang hindi, pakinggan mo muna ako. Baka nasa ibang bansa, kahit nasa ibang bansa, hindi naman kaya yung katabi mo ang kachat niya. Joke lang. It's a prank. Buran may Lord yung mami eh. Si Lord ang magbibigay. Si Lord. Malay mo na, untog lang nakalimot. Pag naalala niya yan, isang buong taon ang ibibigay niya sa'yo. Diba? Minsan may mga bagay na ganyan eh. No po, huwag mong sabihin, nakaupo ka dyan, grabe na yung pagmamahal mo sa Lord sa kapwa mo. No. Maniwala ka. Kahit tanungin niyo ako, minsan nandun pa rin yung hindi tayo nagiging tapat. Diba? Nakagawa pa rin tayo ng pagkakamali. We are not yet perfect. Tignan mo yung katabi mo. Diba? Ganun ka rin. Judgmental talaga tayo. Okay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Yun, no? Nais pong ipahayag sa atin ng Lord. Jesus' command to love one another is a defining characteristic of followers. The new commandment discuss what means of love one another. Yun, nais pong ipakita ng Lord sa atin yung may padama natin, no po, sa bawat isa atin ang kanyang pag-ibig. Mahal niyo po ba ang Diyos? Kung mahal niyo ang Diyos, handa ba kayong magsakripisyo?
Handa niyo po bang iwan ng yung mga sarili or limutin ng yung ukol sa inyong mga sarili? Yan, sabi nga po, 3 bagay. If you want to follow God, first is deny yourself. Tama? Tama? Limutin mo ang ukol sa iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus. Hindi ibig sabihin na pagkatapos ng gawaing ito, kakain tayo ng palabok. Mamaya yun. Napunta tayo doon kasi bakit yung dinistract yun, inanap nyo sa akin. Okay lang. Napatingin na ko tuloy sa palabok. It's okay lang yan. At sinipat nyo. Nawala. Instead na krus yung inisip ko, palabok tuloy yung naalala ko. Ayan po. Ang mahalaga po is, yun nga, just for, no, deny yourself. Ha? Deny yourself. Limutin mo ang ukol sa iyong sarili. Nga naman yung bagay na tingin mo mas nagpapasaya sa'yo, pero minsan, yung mga bagay na yun, nakala mo lang nagpapasaya, pero yun ang dahilan kung bakit naging broken tayo. Amen? Pero igit sa lahat, ang pag-ibig ng Diyos ang lagi nating intindihin at isipin. Amen po, kasi siya mismong nagtayaan ng buhay para sa atin. No po, you need to carry your cross. Ha? You need to carry your cross by sacrifice other people. Yan, krus yan, sister. Pasanin mo yan. No? Pasan-pasan mo. Di ko naman sinabing pagawa ka ng rebulto ng asawa mo at pasanin mo. At hindi ko sinabi na gagawa ka ng krus na kagaya ng krus na pinasan ni Kristo, papasanin mo. Amen po. Kasi yung iba talagang ginagawa nilang nakatatawanan yan. Wala namang problema. Just respect those kanilang mga sacrifices like noong Lenten season. Pero after that, hindi man nila naisasabuhay yung kanilang ginagawa. Ang point doon is, you need to carry your cross always ready for suffering na mararanasan mo sa buhay mo. Suffering is a process wherein ginagawa ng Lord na ipaharanas sa atin, hindi yan binibigay. Ha? Pinaparanas niya yan para igit na maparangalan natin ang Diyos. Kasi minsan, sasabihin ng iba, Lord, pinarusahan mo ako dahil makasalanan ako. Bakit mo ko pinarusahan? Bakit puro na lang problema? Hindi po yun. Sa mga Kristiyanong mananampalataya, we need to convert ourselves, our mind positively. Wherein sa kabila po ng mga nakikita nating negatibong pananaw, lagi nating surihin, Lord, kaya siguro, kaya mo pinaparanas sa akin to upang lalo akong lumapit at magtiwala sa iyo. Kasi minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin, hindi natin naunawahan eh. Akala natin suffering. Hindi nila alam pagkatapos ng suffering, blessing. Amen po. May anak ka po ba? Wala din? Ngayon. Sige. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Ayan. No po, pero mahal ka ng Lord. At least mas mahirap kung iniwan ka na may responsibilidad pa siya sa'yo. Di ba? May dahilan, pansinin mo. Oh, tingnan mo, nakita ko tuloy yung senaryo na yon para sa yung araw na to, para sa ating lahat. Imagine kaya natanong ko may anak ka, ibig sabihin, anong mararamdaman mo kung iniwanan ka ng anak tapos abang nandun siya nagpapakasaya, ikaw naman nagsasakripisyo dyan para sa mga anak mo. Ibig sabihin, simple lang. Gawin mo. Umarap ka sa salamin. Ako itong iniwan mo. Tapos kunin mo yung lipstick, mag-eyeliner ka, magpaganda ka, tapos mag-vlog ka. Eto ngayon, ang ganda-ganda ko. Ganun lang. Huwag mong dibdibin yun. Amen? Mas mahalin mong sarili mo. Amen po. Malay mo, biglang sumikat ka pa sa vlog mo, di ba? Tapos bigla kang dumami ng mga followers mo. Naka-live tayo ngayon, say hi. Di natin alam, di ba? Tingnan mo lang. Nangilabot ako tuloy, parang yung revelation sa'yo Mag-vlog ka na lang, busin mo. Tapos makikita ka niyan, followers mo. Minsan, pag naging followers mo, unfollow mo siya, delete mo kagad. Kick mo kagad sa mga followers mo. Kasi mayaman ka na, di natin alam, di ba? Yan ang first, yan ang first followers mo, yan sister. Best friend mo yata di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya hindi lang po patungkol kay sister yung ipinapahayag ng Diyos ngayon. Maging ikaw na nanonood ngayon. Amen! Po, may bagay na naisip pakita ang Diyos sa atin. Amen? Ako, tutuusin, kanina, oring-oring ako kasi dinala ko sa clinic yung asawa ko. Kasi kahit totoo lang, may sakit yung asawa ko. More than a weeks na, nagagamutan. Pero kaya na, dinala ko ang kanyang presyon, 80-50. Diba? Abnormal yung presyon niya. O pinapalakas ko par ng loob niya.
Inuwi ko siya sa bahay. Tapos pagdating doon, may nararamdaman na pinapadiagnose ko doon sa nurse, walang pandoktor. E bandang huli, bagsak din kami sa private hospital. O bukas siya, nakaschedule siya sa cardio niya. O, tapos, sa Monday, sa kanyang pulmonary. Kasi dami kong tanong, di nila masagot. O, pinapupunta na, di na lang ako pumunta sa public. Pero sabi ko, Lord, iintayin ko pa yung oras para madala ko sa hospital yung asawa ko. Pero alam ko, kasama ka namin. Ingatan mo yung asawa ko. Tapos pagdating ng Sabado, yung anak ko din, isi-session ko sa psychotherapy. O, hindi pa man napunta sa clinic, nagbayad na ako ng 2-3. O, pero God will provide everything. Ang mahalaga lang, ipanatag mo yung loob. Pero bilang ama, bilang asawa, nandun yung pag-aalala. Hindi ko mawala yun eh. Pero ako ngayon yung tagalaba. Akong tagapagluto. Sana all. Di ba, sister? Pero abang nangyayari yon, minsan nandun yung, tulad kahapon, nagpapalpitate din yung heart ko. Sabi ko sa asawa ko, kasi sakit ko din yun eh. Yung parang nagtitrigger yung may pumapasok ng ano-ano sa isip ko. Sabi ko, Jesus name. Hindi ko na pinapansin. Di ba? Kasi alam mo, sa buhay natin, lalo tayong mga nagmimiting makasunod sa kalooban ng Lord, hindi naman naglalagi ang demonyo sa mga tao na nandyan nagkakasala. Naglalagi siya, nagbabantay yung mga kampun niya doon sa mga taong nagsisigasig na naglilingkod sa Diyos. Pero tayo, sabi ko nga po, kahit ganun yung kalalagayan ng asawa ko, Diyos ko, 80-50 presyon, 50-50. Kwek. Diba? Sabi ko, pero pinapalakas ko yung loob ko. Pero anong ginagawa ko? Kung pinapakain ng masarap yung asawa ko, yung bagay na yun, biglang bumagsak ang resistensya niya. Pero deep in her heart, ang daming pumapasok sa isip ko na mga araw na mga lumilipas. Pero sabi ko, Lord, wag po. Wag mong pahintulot yung mga bagay na ito. Ayun, ginagawa ko, araw-araw nandun lang nakahiga. Hindi ko talaga siya pinapatrabaho. Na-isolate ko muna siya. Nga lang, talagang demonyo, hindi tumitigil. Kung kailan pa nagkasakit yung asawa ko, dun yung kapitbahay namin, nagpipintura. Jesus name, sabi ko. Pero sabi ko, secured mo ang lugar ko. Lugar namin, Lord. Ingatan mo nga sa ako. I know, sabi ko, after ng pulmonary, sa Monday, totally healed na. Pero sabi ko, hindi pa man inahawakan siya ng mga doktor, ikaw na dakilang manggagamot ang siyang magpapagaling sa kanya. Hindi ko siya inihintay. Namimiss ko yung dati pag dumating ako. Naasikaso niya ako. Piniprepare niya yung pagkain ko. Piniprepare niya yung mga damit ko. Ilang araw na yan, alas 1 month na. Ako pa rin nag-aayos sarili ko. Pero sabi ko, Lord, kaya ko to. Wala namang pagsubok na hindi namin kaya lampasan. No po? Pero bakit ko napapadama sa kanya yon? Minsan nawakan niya na lang yung kamay ko. Ganun lang. Pero nakita ko nagsasalmo. Pero ngayon ginagawa niya every morning yung mass, wala kaming ginagawa. The routine, every morning, pagising niya, pinaprepare ko ng pagkain. Yun, nakatuon kami sa TV, yung kay Father Joel Gatus, daily mass. And then after that, ginawa sa akin, nudyok sa akin na balikan ko yung mga talk ni Brother Mike, yung mga lumang panahon pa na mga alos narinig ko sa bahay ngayon, puro Word of God. Kaya lalo ako lumalakas. Kasi kung iisipin ko lang yung kalalagay ng asawa ko, manghihina kami pare-pareho. Like yung anak ko. Sabi ko, Lord, God will provide. Sabi pa ng anak ko, Daddy, wag mo na akong undergo ng psychotherapy. Hindi, kailangan mo. Pero napindot ko yung cellphone ko, nakapagbayad ako ng 2,300. Walang kwenta yung pera. Ang mahalaga, there is God na nagpo-protect sa atin, but there is also a doctors na kailangan na ibigay ng Diyos. Sabi ko nga, kung alam ko lang, di na kita pinila doon sa mga public na yan. Madali naman ng pera eh. Diba? Meron naman kaming hawak na pera, budget for her, pero yung doktor na kailangan tumitok sa cardio niya, sa heart niya, kasi nado sa kanya yung parang heart enlargement. Pero salamat at binabalik ni Lord yung appetite niya, unti-unti nakakain na siya ng maayos. Pero kung panghihinahan ako ng loob bilang ako, kaya nga sabi ko, naglalaba ako, naglilinis ako, ginagawa ko to kasi nagsumpahan kami sa altar ng asawa ko till death do us part, for better, for worse. Yun gagampanan ko yun. Kaya sabi sa man ako, bumaba na kayo dyan, aalis ako, alis kasuin yung mama nyo. Pero nakikita ko, itong mga panahon na ganun pala, lalo tayong maging matatag.
No? Sabi nga, huwag mong isipin yung mga bagay na sinasabi ng doktor. Doktor lang yan. Mga nasa clinic lang yan. Tulad ng isang araw, sabi mataas daw ang sugar. O doon sa kanyang HIV test, tsaka doon sa ano niya. Sabi ko, huwag mong isipin yan. Tapos kanya bumaba yung presyon, mababa ang presyon. Buhay ka pa. Huwag kang mag-alala. Pero syempre, mabigat din as a part, as being husband. Pero sabi ko, hindi ko pwedeng tutukan lang kita dito. Kailangan ko lumabas, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko mag-mission para sa Lord. Dahil lahat naman ng ginagawa ko para sa Lord, para sa iyo. Kapag inuna ko siya, uunahin niya lahat ng pangangailangan natin. Totoo naman po. Kaya, alam ko, minsan pa, nung nanalangin ako nun, nung yung anak ko rin, 50-50, yung first baby na ini ko, lalaki, hindi binigay ni Lord. Binigay niya babae, pangalawa, babae, pangatlo, binigay. After nun, muntik na mamatay din yung anak ko nun. Nasa Cagayan Valley ako. Nung malaman ko na nga na nasa bingid ng kamatayan yung anak ko, simple lang, Lord, ipahiram mo muna siya sa akin. Alam ko anak mo siya, pero galing siya sa'yo. Pero ikaw ang may hawak ng buhay ng anak ko. Ibalik mo siya at ipahiram mo sa akin. Same din yung panalangin ko sa asawa ko, ganun. No? Sabi ko, Lord, palakasin mo, pahabahin mo pang buhay, tatayo kami sa maraming tao at ipagsisigawan ang kabutihan mo. Dahil ikaw lang ang marapat lamang na sambahin sa spirito at katotohanan. Iyon ang bagay na minsan din natin naiintindihan. Akala natin pag nakakaranas tayo ng pagsubok, nabibigatan ka, pinaparusahan ka. No. Pero in the time of trials, there's a lot of things na nare-realize mo sa sarili mo. Yung mga maling nagawa mo, minsan hindi kayo nagkakaintindihan ng kahit asawa mo yan o kaya personally may mga bagay ka nililihin sa sarili mo, nire-reveal ni Lord yan. At yun yung time na para alisin ka rin ni Lord sa mga bagay na yon ng tukso ng buhay mo. Amen? Para lalo kang dumiretso at sumunod sa kalooban ng Lord. O baka tanong nyo kung ano yun, ako na lang nakakaalam dun. Amen? Amen po. Maraming temptation dyan. Maniwala kayo. Pero kapag going straight tayo sa paniniwalang kasama natin ng Lord, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Yan. Identify the characteristics of Jesus' love such as sacrificial. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. I-sacrifice everything. Maging ang sarili niya, ibinigay niya para sa iyo, para sa ating lahat. Also, the unconditional love na paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, hindi naghahanap ng kapalit. Ang mahalaga lang yun nga ang sumunod tayo sa kanyang kalooban. And selfless love. Diba? Di makasarili ang pag-ibig ng Diyos. Di kagaya ng tao. Amen? Napakamakasarili. Kung may pera ka, makapangyarihan ka, sige, binibili mo pati kaluluwa ng kapwa mo. Kung gusto mong papatay, pakitil yung buhay ng kapwa mo, sige lang, isang putok lang. Oh. Diba? But always remember, brothers and sisters, we need to demonstrate all these things in our lives. Ako sa kalalagayan ko ngayon, kung pangihinahan lang ako ng loob, marami akong tanong sa Lord eh. Diba? Pero bakit niya nangyayari mga bagay nito? Kasi sabi ko nga, upang maparangalan ang Diyos na buhay. Hindi niya tayo iiwan ni pababayahan man. Amen po ba? Glory to God, glory to Christ Jesus. No? Kaya, simple lang. Alam ko po, yung kalalagayan ko, kalalagayan mo rin. Walang pinipili ang Diyos. Pero, ang pagpili niya sa atin bilang mga hinirang niya, mga pinili niya, ay nakatakda na yan. Hindi ka pa man naisisilang sa mundong ito, yung nakaupo ka ngayon dyan, nakatakda na yan. Yung pagninilay-nilay mo dyan, yung pagiging lingkod ko as a preacher, si Brother Joe, bilang manugtog at mga awit ng Lord, preacher din, si Brother Conrad, ikaw na nakaupo dyan, di ko man kayo ma-mention, isa-isa, tinakda na ng Diyos yan. Kahit yung kabiguhan, nakatakdahan ng lahat ng bagay na yan. Pero ito ang isang bagay na pinakamahalagang pakakatandahan mo. Tinakda din ng Diyos na ikaw ay mapapabilang sa mga taong pinilit hinirang at tatamasahin ang buhay na walang hanggan sa piling niya sa langit. Amen? Pero ang pinakamahalagang bagay na pakakatandahan natin, walang bagay na mahirap sa Diyos. Tandahan mo yan. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Kasi yung takot, pangamba, kapag iniisip mo yan,
ilulugmok ka niyan. Pero sa kabila ng takot, kabalisahan, pangamba, lagi mong isipin na may kabaligtaran ang lahat ng bagay na negatibo. Yung salitang pananampalataya. Just give yourself to the Lord. Surrender everything to the Lord totally by your faith. Yan ang pinakamahalaga. Kung mahal mo ang Diyos, ibalik mo sa Kanya by giving your trust to Him, love to Him, by your faith. Wala nang iigit doon. Kasi kapag ibinigay mo sa Diyos ang lahat, maniniwala ka, susunod yung pagpapala, ustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Implication of our lives reflect on how Jesus command to love one another. In fact, at daily lives, including, ano yan? Ano yung dapat nating i-apply to? Implication or application ng pagmamahal. First, relationship with fellow believers. Yan. Pakikipagrelasyon sa kapwa natin mananampalataya. Kaya tayo, ang tawag sa atin is prayer partner. Hindi prayer by self. No? Hindi lang sarili mo, kundi prayer partner. Di ba? Kung natatandaan nyo, nung nagsugo si Jesus ng kanyang mga alagad, ilan? Dala-dalawa. Kaya tayo po, naisipakita ng Lord, magkaroon tayo ng relasyon with fellow believers. We are all prayer partners. Sabi mo sa katabi mo, prayer partners kita. Anong purpose nun? Kung nangihina ka, lumapit ka sa Kanya, ipapanalangin ka niya. Kung ano man yung nakikita mong himalang nangyayari sa buhay niya, magiging saksi ka doon. Ganun din siya. We are all prayer partners. Kasi kung isa ka lang, di pwede. Halimbawa, si best friend, kasama ko yan. O sasabihin, Brad, pinagpala ako. Nagbago na ugali ko. Ay, maniwala, marok ka pa rin ugali eh. Maymut ka pa rin eh. O, di ba? Kung hindi mo nare-reflect sa akin at nakikita ko yung pagbabago mo, hindi ko sasabing nagbago ka. Pero kung ako mismo nakikita ko every now and then, ay oo nga, nagbago na siya. Dati damot-damot niya. Ngayon pati yung bagong lutong ulam, binibigay niya sa akin. Tapos dinidate niya pa ako sa magandang mall. Ngayon pala, iba na pala ang intention niya. May gusto na pala siya sa akin. Interest naman pala yun. Iba naman yun. Huwag mo namang gawin samantalin yung kahinahan ko, best friend. Joke lang yun. Kwento lang yun. Amen? Maaring may nangyayaring ganon. Ingat din po tayo. Amen? Love scam. Yan, yung mga ganon, no? Naniwala kayo may love scam? Pakikitaan ka lang ng ganito ng kisig ng katawan. Sabi niya, mahal kita. Yun, na love scam. Si Bini-Bining Marikit. No? Alam mo yung kwento, yung iba dyan, yung manonood ng Bini-Bining Marikit dyan. Diba? Kukuha, hindi pala, niloloko ka lang pala. Ginagamit lang yung image ng tao na yon. Kaya sa social media, okay magpaniwala. Naku, praise the Lord. Maraming filter ngayon. Sasabihin, kinis-kinis ng mukha nung makita mo. Naku. Amen po. Tapos, peperahan ka. Sabi niya, I love you. Yung mga foreigner, apam. Yung mga ganun, no? Apam. O, tapos, padadalang ka daw ng ano, pero pag padadalang ka ng package, pero patutubos sa'yo, 10,000. Tapos, wala mang palang darating. Fake lang yun. O, di love scam lang yun. Naintindihan? Nung dumating sa'yo, isang pirasong, ano lang, tsinelas. O, di love scam. Tapos, di mo na makontak yung tao. Niloko ka na pala, na-scam ka na. Di ba? Kaya huwag kayong masyadong na-attach sobrang mga pogi at magaganda at tingin mayayaman. Sabi nga ng awit, umanap ka ng pangit at tibigin mong tunay. Wag naman. Amen po. Pero alam nyo ba, kung gusto nyo magkaroon ng partner talagang loyal sa'yo, hingin mo sa Lord. Hingin mo sa Lord. The first qualification of being love partner, may takot sa Diyos. Kilala ang Diyos. Tandaan nyo yan. Amen, yun ang pinaka-requirements. Kaya yung mga single pa dyan, pag kayo ay gusto ng magjowa o mag-asawa, hingin nyo sa Lord. O kabay mga balo dyan, gusto nyo na rin mag-asawa. Ayan, pwede naman. Hingin nyo, Lord, yung kalooban mong mangyari. Basta't mabait, may takot sa iyo. Malay mo, di ba? Dyan lang sa tabi-tabi. O, di ba? O, di natin alam. Di mo alam, nakasalubong mo lang dyan. O, tapos pakikitahan ka na, ayan, basta, bigin mo sa Lord konkreto. Directly to say na, Lord,
yung bigay mo yung para sa akin. Kasi pag si Lord ang nagbigay ng para sa'yo, wala nang iigit pa doon. Amen? No. Ayan. Okay. Yon. Ano pa? Relationship with fellow believers, interaction with those outside the church. Hindi ka makipag-interact sa mga taong nasa labas ng simbahan na kinabibilangan mo. Bakit kayo may mga santo? Bakit kayo nagkukross? Yung mga ganun, nagkipag-debate ka pa. O diba? Huwag ganun. You need to interact with those outside the church na hindi mo kasama sa pananampalataya mo sa pamamagitan ng pagpapatotoo ng himala ng Diyos sa buhay mo. Huwag mo nang batikusin pa kung anong meron sa kanilang church. Tama? Kasi isa lang naman ang Diyos natin eh. Just only one God, but three person. God the Father, Son, and the Holy Spirit. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen? Nagpapasakop tayo sa kapangyarihan ng krus ni Jesus na tanda ng pagiging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen po. Kapag ginawa mo yun, that's it. Amen?